Hey guys, good morning. Kape po tayo. Yan, kape, puro kape. Tinapay, sausaw sa kape. Ano eh? Apo. Yun guys, oh. Hindi ko alam anong pinagbisihan niya, no? Ayan, ang pinagbisihan. Ano na? Hindi mo yan makausap kasi busy sa cellphone niya. Hala, nantok ako ah. The time is 5:05. Ayan ako guys. Hindi mo naman to gawin guys araw-araw. Wala ka naman din. Buhay tayo kaya kailangan araw-araw gagawin natin to. Maghanap buhay. Kasi pag wala tayo hanap buhay guys, paano na lang yung pangangailangan natin araw-araw? Bili ng tubig, bili pagkain, panggastos, pamasahe. Eh kung wala guys, paano na? Wala naman tutulong sa akin na sa amin na ganun sa pang-araw-araw namin gastusin. Wala. Kaya alam mo guys, malaking tulong tong maliit na tindahan na ito. Kasi sa araw-araw pa lang sa gastusin, meron kang perang panggastos sa araw-araw. Kasi kung wala, tinan mo yung iba guys, maghahagila pa sila pambiling ulam, maghagila pa pamasahe. Totoo yun guys, di biro yun dahil araw-araw kailangan natin yan. Sabon, shampoo, pagkain, lahat yan araw-araw yan. Kaya malaking bagay talaga guys na meron kang income araw-araw. Kahit yun na nga lang po. Importante yan. Kaya kailangan kumilos talaga. Kasi kung sabihin nilang pagod na, di mamahinga ka na, yung wala na talagang gisingan, pagod ka na kako eh. Kaya masarap mabuhay guys. Kaya pag buhay ka, ganito talaga, laban ka sa buhay. Lumaban ka. Everyday challenge. Kasi totoo lang, mahirap. Dasal ka sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng ganito ganon. Eh kung nakaupo ka lang naman maghapon, wala. Nang. Kaya kailangan guys, hanap buhay talaga. Kala mo lang yung iba, upo-upo, kala mo meron, wala yan. Gaantay lang yan saan mangutang. Joke lang. Yan lang po guys. O, ikaw. Ano, masabi mo? Tama sabi ng partner ko. Kung pag sinabi mong pagod ka na, suko ka na, ang ibig lang sabihin nun, ayaw mo nang mabuhay. Yun, magpahinga na. Wala na, hindi ka nagigising kasi pahinga ka na eh. Pagod ka na ka mo. Pagod ka na. Oh. Pero, pag everyday, napapagod ka, kumikilos ka, challenge yun sa buhay. Yung tawag dito, ano ba yun? Nasa dulo ng dila ko. Kalimutan ko na yun. Ganun guys. Kaya kailangan. Ayun. Sabay pa tayo. Kaya kailangan, kahit napapagod ka na, kahit laban pa rin. Gusto mo na sumuko sa isip mo, gusto mo na sumuko kasi pagod na yung katawang lupa mo, pero dapat lumalaban ka pa rin kasi nabubuhay ka eh. Hindi ko mo meron kang kamag-anak, Yan. may tumulong sa'yo. Very good. Kailangan pa rin kumilos ka. Yes, yun ang inaantay ko guys, na marinig ko galing sa kanya. Na hindi porke merong nagbigay, merong nagtulong, hindi natin asahan yan. Kailangan pa rin tayo, meron tayo sa sarili nating income. Tama. Kasi hindi natin masabi nga ang buhay guys, ang dami nang nawawala sa mundo. May bata, may matanda, meron pa nga
ilalabas pa lang sa pupunan ng tiyan ng nanay. Sinapupunan. Sorry guys. Wala na. Kaya sa totoo lang guys, maraming salamat talaga guys sa Panginoon dahil sa edad namin ganito, sa ganitong edad namin, buhay kami at malusog. Yan guys, yun talagang lagi kong pasalamat. Ha? Yun ang lagi kong Pinagpapasalamat. ayun, kasi buhay, walang sakit, malusog. Yun talaga, araw-araw guys, pasalamat talaga ako niyan sa Panginoon. Alang naman sabihin ko sa inyo na bago ako matulog, pagkagising ko, ganun ginagawa ko. Akin na lang yun guys, ginagawa ko yan bago matulog. Pagkagising ko, pasalamat talaga agad ako sa Panginoon. Buhay ako, may kinakain ako. Ito, binigyan pa tayo ng trabaho ng Panginoon na ganito. Kaya maraming salamat, yun talaga ang talagang the best na binigay sa atin ng Panginoon. Ayan guys. Kaya nakakapanghinayang sa mga kabataan na kung may nagbibigay, Asa. na lang. Yun. Kilos-kilos din. Yan yung palagi ko din sinasabi sa anak ko. Tama. Ko. Tama. Hindi habang panahon may magsusuporta. Yun. Hindi habang panahon andun lang kami lagi sa tabi nila. Yung, sa oras ng kailangan nila, andyan kami. Paano pag wala na kami? Wala na susuporta. Paano sila? Yun sinasabi. Kailan sila tatanda, saka sila magiging kawawa. Kasi hindi sila natutong maghanap buhay. Yun ang palagi kong ina-advise sa anak ko. Kaya guys, sana itong nakita mo ngayong namin, napanood nyo yung namin ngayong umaga. Sana iling ko lang sa kanya, sa partner ko, na huwag umasa kung anumang bigay sa mga kamag-anak. Guys, hindi ako umaasa nakakahiya guys. din. Kasi nagbanat din ako ng buto. Ilang years din ako nag-abroad. Balik-balik lang ako. Ang country na pupuntahan ko, napakahigpit. Saan ka ba? Ang Saudi Arabia, napakahigpit dyan. Hindi mo hawak ang oras mo dyan. Pag nandun ka, trabaho ka lang ng trabaho. Tulog, gusto mo nang matulog, pero hindi ka makatulog. Kasi andyan pa amo mo. Hindi ako naging pasaway din naman. Kahit pa paano nakatulong din naman ako. Yun nga lang, kasi nag-aaral lang anak ko. Siyempre, support, o tsaka sa iba kong pangangailangan sa family, doon lahat. Kaya wala dyan naipon. Wala ka naipon talaga. Kasi, sa lang. ang mga pinagsuportahan din niya, hindi naman nagpursige. Kaya ngayon, kailangan na talaga nila magpursige guys, kasi pagdating kasi ng panahon, hindi na nga natin masabi. Pag wala nang tumutulong, magkanya-kanya talaga. Dahil sa amin lang guys, kulang pa. Alam nito. Kung sa amin lang guys, kulang pa. Alam din niya pag lumabas kami guys, pinakamababa sa amin, 1,000. Mababa na ngayon 1,000 guys. Gumastos talaga kami pag umalis kami. 3, 5, 6. Yan, parang 5, 6 Bombay na. Hingi tubig. Yan ang ginagastos namin guys pag lumabas. Kaya, pero syempre, magtatrabaho ka, katulad dito, aga-aga mong gumigising. enjoy mo rin sarili mo. Kailangan din, bigyan mo ng reward yung sarili mo. Ganun yun guys. Hindi yung puro trabaho ka na lang. Kaya nung Pasko guys, ginawa ko talaga yun guys. Kain sa labas. Nanay ko ha, sa ibang bansa din siya ngayon, sa edad na 64. 64 na plus nanay. So pag uwi nun, 65 na. Tama? Masakit. Masakit sa syempre. Hindi mo naman kaya ibigay yung kailangan niya. Kaya siya nagpupursige din para sa sarili niya. Para din meron din siya maibigay sa amin dito, kasi hindi ko pwede sa kanila. Kasama na kami doon eh. Ano lang yun, real talk lang yun. Hindi pa pwede sabihin sa kanila lang. Kasama rin kami doon.
Kasi ayaw din kasi ng nanay ko na kung habang may buhay, gusto niya may nagagawa siya. Yun ang ano niya. Kesa nga naman daw, malakas pa siya. Dito lang siya sa atin sa Philippines. Pero walang magawa. Kasi dito sinang tatanggap sa'yo dito sa edad na 64. Wala nang tatanggap sa'yo dito. Retired ka na. Eh doon, amo niya, ayaw siyang pauwiin. 20 plus nga lang eh, pahirapan ka na mag-apply. Kaya nga, dito sa atin. Pero doon sa ibang bansa, hanggat kaya mo, sige, trabaho ka. Pero yun na nga, syempre, nakakaawa dahil syempre, may edad na eh. Kayo itong malalakas, dapat kayo itong nagpupursige. Ayun pala eh. Yun din yun guys, ang sinabi ko sa kanya. Yung taong tumutulong at saka yung mga binibigay nila, pahalagahan. Bigyan nyo ng halagayan. Kailangan nyo ng magnegosyo. Kung binigyan na kayo ng puhunan, magnegosyo kayo. Hindi sa nakikialam. Utak gamitin. O, bigyan ka negosyo, bigyan ka ng pera, inegosyo nyo. O, ito pa negosyo nyo. Hindi yung kung anong nangyari, wala na, parang bula lang. Tapos pagdating ng panahon, doon ka lalapit sa binigyan din ng puhunan dahil yun ang umangat, kayo hindi. Guys, sa totoo lang, yun ang hindi dapat tulungan. Bakit kamo? Kanya-kanya tayo binibigyan na ng puhunan. Kanya-kanya binibigyan ng paraan para meron kayong hanap buhay na pag wala na sila, hindi na sila matatakot ang iniwanan nila nga. Ay, hindi na kami doon sa naiwan namin kasi may kanya-kanya na silang binigay hanap buhay. Tapos ngayon, yun pala, wala. Meron talagang malalaglag dyan, guys. Kaya sabi ko dito sa partner ko, parehas tayo tinutulungan. Sino mang malaglag dyan, hindi dapat tulungan yan. Bakit kamo? Hindi niya pinahalagahan yung mga bigay eh. Oh. Diba? Yan lang yan, guys, ang masabi ko. Kaya, itong partner ko, siyang nakakaalam lahat yan. At lagi ko lang pinaalala sa kanya. Minsan nadadala siya. Pero nasa kanya na yun. Yan lang po, guys, ang masabi ko ngayong umagang ito. Ayan. Ikaw. Bye-bye. Bye guys. Mamaya guys, mag-live ulit ako. Bye-bye.